Kapag pinili mo ang iyong breeding stock, marahil ay nasa isip mo ang isang plano. Maring nasa plano mo lamang na pagsamahin ng iyong dalawang paboritong manok o kaya nais mong dagdagan o bubuo ng isang panibagong tiyak na lahi. Ngunit hindi mahalaga kung bakit nais mong i-breed ang iyong mga manok. Kasi ang mahalaga ay ang selections mong gawing mga breeders. Ang mga manok kasi ay dapat na malusog, matugunan ang iyong mga production goals, at sana magkaroon ng maayos na pag-uugali o temperament. Kung nais mo namang i-promote ang isang breed, pumili ng mga specimen na kumakatawan sa kanais-nais ng mga katangian ng iyong napiling breed. Kung sa usaping ito, dapat nating alam ang kaibahan ng pure breeding, inbreeding at crossbreeding. So ano nga ba ang tatlong ito? Ang pure breeding ay ang pagpili ng gustong itsura o katangian. Halimbawa ay kulay, dami ng itlog, paglaki na galing sa isang lahi at nag-aanak ng isang itsura o katangian. Ang pure breeds ay isang itsura at katangian ng magulang at mga anak. So halimbawa, kung i-breed mo ang pure Rhode Island Red na tandang galing sa isang may-ari at pure Rhode Island Red na inahin na galing sa ibang may-ari, sigurado yan na ang resulta ay ang sisiw na Rhode Island Red din. Yun ang pure breeding. Ang inbreeding naman ay ang pagpapalahi ng magkamag-anak. Halimbawa, ay magulang at anak o kaya magkakapatid. Ginagawa ito kasi pwedeng gumawa ng pare-parehong itsura o production. Kaso, may negatibong resulta nga lang ang pagpapakasta ng magkamag-anak. Ito ay ang pagiging abnormal, sakitin o kaya mahinang production. Pero di naman kasi lahat nagre-resulta niyan. Dito papasok ang pagpili ng mga ganda at maayos na mga produkto. So yun ang inbreeding. Ang crossbreeding naman ay ang pagpapalahi ng magkaibang uri o lahi. Example, ang pag-crossbreed ng Rhode Island Red at saka Barred Plymouth Rock. So ito ay ginagawa upang mapataas ang uri, production, mapasigla at mapaganda ang kalusugan ng mga anak. Ngunit ang negatibong resulta naman ng crossbreeding ay ang hindi maayos na pagpapalahi at wala ng purong lahi na gagamitin. Wala ring kontrol na paggamit ng iba't ibang lahi na sanhi ng iba't ibang produksyon at itsura ng mga anak. So ikaw, ano ang plano mo sa selective breeding mo? Sa pure breeds ka ba? Inbreeds o kaya crossbreeds? Pag-isipan mo yan, kaibigan.